I'd like to introduce our guest speaker for this event. His name is Sir, I'm going to call her Sir Gerald Miranda, since he is a licensed teacher. He lives in Makati, and currently he is the Vice Chair of the National Youth Movement for the West Philippine Sea. He will not only talk about the United Nations, he will talk about the issue in the West Philippine Sea. May I present to him now, and please everybody listen to him so that we can be educated about this current problem that we have. Sir Gerald Miranda. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay ginugunita natin ang pagkakatatag ng United Nations o nagkakaisang bansa. Ito ay may layuning mapatatili ang kapayapaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at seguridad sa gitna ng mga kasabing bansa. Itaguyod ang magandang relasyon upang isulong ang kaunlaran at upang magkaroon ng mas mabisang pamantayan sa pamumuhay at karapatang pantao. Isinusulong din ang pagtataguyod ng proteksyon sa kalikasan at pagbibigay ng tulong sa mga sinalanta ng sakuna at kalamidad na atin mismong nasaksihan sa pagsalanta ng bagyong Yolanda. Masasabi nating mabubuti ang mga layunin ng United Nations. At sa layuning ito, ating idinudulog sa kanila ang suliranin kaugnay sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang nakasaad sa batas pandaigdig kaugnay sa mga karapatang pandagat ng isang bansa tulad ng Pilipinas? Ano nga ba ang inaangkin ng Pilipinas sa South China Sea? At bakit ito mahalaga sa atin bilang Pilipino? Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS ng 1982, lahat ng coastal state o bansang may baybay dagat tulad ng Pilipinas at China ay may karapatan sa 200 milya o 200 milyang pandagat na Exclusive Economic Zone o EEZ mula sa baseline. Sa isang EEZ, may karapatang pansoberenya ang isang coastal state upang pakinabangan, galugarin, pangalagaan at pamahalaan ng mga likas na yamang makikita rito tulad ng mga isda at korales. Sa continental shelf naman o ang lupain sa ilalim ng EEZ na umaabot din ng 200 milyang pandagat mula sa baseline, bagaman maaari itong umabot ng 350 milyang pandagat, may karapatang eksklusibo ang isang bansa na gulugarin at pakinabangan ng malikas na yaman nito tulad ng langis at gas. Hindi inaangkin ng Pilipinas ang buong South China Sea, kundi ang bahagi lamang sa West Philippine Sea, kasama ang mga pangkat islang kalayaan tulad ng Pag-asa Island, Panganiban Reef at Ayungin Shoal. Ang Panganiban Reef ay inukupan na ng China at isa na ngayong military garrison. Ang Ayungin Shoal naman ay kasalukuyang pinapantayan ng BRP Sierra Madre na naglalaman ng mabibilang nating mga Philippine Marines. Kasama din ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na ngayon ay inukupan na rin ng Chinese Coast Guard at ng kanilang mga mangingisda. Lahat ng ito ay pasok sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone ayon sa mga batas ng UNCLOS. Kung pagbabatayin natin ang UNCLOS, hindi magkakaroon ng sigalot sa hangganan ng EEZ at Continental Shelf ang China at ang Pilipinas.
Subalit pinagdidiinan ng China ang kanyang hindi matututulang soberenya sa mga isla sa South China Sea at sa katubigang nakapaloob sa tinatayang 9-dash line. Sinasaklaw ng 9-dash line ng halos 70% ng kabuong lawak ng South China Sea. Sumasapaw ito sa 80% ng 200 milyang pandagat ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sumasapaw ito sa inukupa rin ito ang EEZ at continental shelf ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Walang batayan sa UNCLOS ang iwinawagayway na 9-dash line ng China at hindi ito nakatutulong sa adikain ng mga bansa na bigyang solusyong pangmatagalan at makabuluhan ng sapawan sa mga zonang pandagat. Isinasantabi ng 9-dash line ng China ang karapatang pandagat ng Pilipinas at ng iba pang karatig bansa ayon sa UNCLOS. Dahil dito, nalalabag din ang karapatan ng Pilipinas na mangisda sa sarili nitong EEZ. Gayon din ang karapatang galugarin at pakinabangan ang mga yaman sa ating continental shelf, maging ang karapatang ipatupad ang mga batas natin sa mga lugar na ito. Sa pagnanais ng Pilipinas sa isang mapayapang solusyon at itaguyod ang UNCLOS, dumulog ito sa pamamaraang legal o sa isang compulsory arbitration ng UN upang isaayos ang di pagkakaunawaan at maging malinaw ang usapin sa karapatang bandagat ng Pilipinas at China sa South China Sea. Noong Hulyo ng taong kasalukuyan, nagkaroon ng oral argument sa United Nations Arbitrary Tribunal sa The Hague, Netherlands. Habang sa 2016, inaasahang maglalabas ito ng desisyon sa jurisdiction at merito ng kaso. Sa pamamagitan ng UN Arbitral Court o Tribunal ng UNCLOS, ay maidideklara na illegal at invalido ang mapa ng China na 9-dash line na nagsasakop ng malaking parte, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng bahagi din ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei at Taiwan. Mahalagang magkaroon tayo ng pananaw sa kung ano nga ba ang nakabatay sa katwiran at katotohanan. Kaya't tayo ay nagpasya na harapin ang China sa hukuman. Sa pamamagitan nito, maipagtatanggol at mapapangalagaan natin ang ating karapatan at ng mga darating na salinlahi. Mahalaga sa atin ang teritoryo sa West Philippine Sea. Dito matatagpuan ang pinakamataas sa konsentrasyon ng species na pandagat sa buong planeta. Iba't ibang uri ng korales, damong pandagat, mollusk, algae at isda ang matatagpuan dito. Ito ay may mahalagang tirahan din ng mga isda at iba pang organismo at korales na libo-libong taon bago ito mabuo, na dahil sa ginagawang reklamasyon ng China rito, ito ay nasisira at nawawasak. At dahil dito, matinding pinsala sa pangingisda ang nangyayari sa mahigit 5 milyong Pilipino na umasa rito bilang kanilang kabuhayan. Mahalaga ang West Philippine Sea sa pagunlad ng ating ekonomiya, seguridad pangkalikasan, at kasapatan ng pagkain ng Pilipinas. Isa pang mahalagang kaloob ng West Philippine Sea na napagtibay na ng agham ay ang kaloob nitong mayamang bukal ng langis, gas, at iba pang yamang mineral, lalo sa Baybay Recto. Mapapakinabangan sana natin ito dahil pagmumulan ito ng sapat na enerhiya sa mababang halaga na makatutulong sa ating ekonomiya. Sa araw na ito, hindi lamang sana natin ipagdiwang ang pagkakatatag ng nagkaisang bansa o UN, kundi tayo ay maging mulat at gising sa ating kasong inihain sa UN Arbitral Tribunal tungkol sa agawan ng China
at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ating suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng massive awareness at information campaign na isinasagawa sa iba't ibang forum, protest rally, sa social media ng iba't ibang organisasyon tulad ng National Youth Movement for the West Philippine Sea at maging sa mga eskwelahan katulad dito sa Banahaw Institute. Upang ang mga Pilipino na bagamat iba-iba ang salita, paniniwala, lahi o tribo man, ay magkaroon ng isang hangaring nagpapakita ng nasyonalismo bilang isang Pilipino. Na kung paano ang mga katulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Antonio Luna, ay nakipaglaban at ipinagtanggol ang ating mga karapatan at kalayaan, hindi man natin mapantayan ang kanilang mga nagawa, ay taas noon nating masasabi sa kanila, sa ating sarili, at sa darating na sa ating lahi na tayo ay nakialam at nakiisa, at hindi bulag, pipi at bingi. Bagkus, naglaan tayo ng maliit na bahagi ng ating sarili at panahon para sa mahalagang usapin ito ng bayan. Huwag tayong manglupaypay sa patuloy na pag-asal ng isang magandang Pilipinas. Makialam, makiisa, at ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Maraming salamat po.